Kailangan ng Philippine Navy ng 2 o 3 submarino sa fleet nito para ganap na magawa ang mandato nito na protektahan ang maritime domain ng bansa. Sinabi ng tagapagsalita nito para sa West Philippine Sea, WPS, sinabi ng tagapagsalita ng Navy para kay WPS Commodore Roy Vincent Trinidad sa mga mamamahayag sa isang panayam sa telepono na hindi lamang kailangan ng isang submarino, kailangan namin ng 2 o 3. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni Trinidad na nagsumite ang Navy ng wishlist nito para sa Armed Forces of the Philippines, AFP, Horizon 3, na kinabibilangan ng mga submarino, ngunit sinabi niya na wala silang impormasyon kung maaprubahan ang kanilang kahilingan. Sinabi ni Marcos na pinaplano ng kanyang administrasyon na kunin ang kauna-unahang submarino ng Pilipinas, ngunit binanggit niya na inuuna ng gobyerno ang pagpapaunlad ng mga kakayahan sa anti-submarine ng Navy. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may isa sa pinakamahabang baybayin sa mundo at mga alitan sa teritoryo sa mga kapitbahay nito, ngunit naiwan ito sa karera ng submarino kasama ang mga kapitbahay nito sa Southeast Asia. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga submarino ang Indonesia, Malaysia, Vietnam, at Singapore. Iginiit ng France ang suporta nito sa patuloy na Armed Forces of the Philippines Modernization Program, AFPMP, kabilang ang development ng submarine force ng bansa, ang Department of National Defense, DND. Ito ay dumating kasunod ng pambungad na tawag ni French Ambassador-designate Marie Fontenelle-Lesol kay DND Secretary Gilberto Teodoro noong 14 ng Setyembre. Binigyang diin ang papel ng France bilang kasosyo sa rehiyon ng Indo-Pacific, inulit ni Ambassador-designate Fontenelle ang alok ng France na suportahan ang AFPMP, kasama ang kahandaan ng French Defense Manufacturer, Naval Group na tumulong sa pagbuo ng Philippine Submarine Force. Ang tinutukoy ni Andolong ay ang pangako ng Naval Group na tulungan ang Philippine Navy na bumuo ng Subic Base sa Zambales bilang isang modernong base na may kakayahang pangasiwaan ang mga operasyon ng submarine sakaling manalo ito sa kontrata para sa pagtatayo at paghahatid ng barkong pandigma na may kakayahang submersible operations. Nauna nang inihayag ng PN na ang Subic Bay ang magiging lokasyon ng submarine base nito. Kabilang dito ang mga panukala para sa mga pantalan na may kakayahang humawak ng higit sa 2 submarino at mga barkong pangibabaw na kailangan upang suportahan ang paglaki ng puwersa, mga operation zone para sa command center ng squadron, mga maintenance yard at logistics depot, at ang Philippine Submarine Force Training Center na kinabibilangan mga silid-aralan at mga simulator. Ang Naval Group ay gumagawa din ng Scorpion diesel-electric submarine na kasama sa listahan ng mga gustong submarine platform ng bansa at sinuri ng mga Filipino naval at defense officials noong 2019. Sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, pinaplano ng bansa na makakuha ng 2 hanggang 3 submarino. Nauna nang nagpahayag ang France ng interes na lumahok sa nagpapatuloy na AFPMP, lalo na sa Horizon 3 na nakatuon sa pagkuha ng mga kagamitan para sa panlabas na depensa. Ang Horizon 3 ay nakatakda sa 2023 hanggang 2028 habang ang Horizon 2 ay mula 2018 hanggang 2022 at ang Horizon 1 mula 2013 hanggang 2017. Sinabi rin ng opisyal ng DND na ang French Ambassador-designate ay umaasa sa patuloy na pagpapabuti ng relasyon ng dalawang bansa kasunod ng pagbubukas kamakailan ng French Embassy's defense mission. Matatandaan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
na pinaplano ng kanyang administrasyon na makuha ang kauna-unahang submarine ng Pilipinas sa isang maliwanag na hangarin na makahabol sa mga kapitbahay sa Southeast Asia. Sinabi ni Marcos, the government is working to bolster the country's anti-submarine capabilities. Ayon kay Marcos, ilang bansa tulad ng France ang nag-aalok ng paggawa ng mga submarino para sa Pilipinas. Ito ay bahagi pa rin ng aming plano, ngunit sa ngayon kami ay nasa gitna ng pagbuo ng karamihan sa mga kakayahan sa anti-submarine. Kung maaalala, kinumpirma ni French Ambassador to the Philippines Michel Baucos na ang Paris ay nasa isang patuloy na talakayan sa Administrasyong Marcos tungkol sa potensyal na pagbili ng kauna-unahang submarine nito. Sinabi ng gobyerno ng France na nag-alok itong magbenta ng mga submarine sa Pilipinas alinsunod sa patuloy na programa ng modernisasyon ng militar ng Maynila upang mapabuti ang kakayahan nito sa depensa at seguridad. Sinabi ni French Ambassador Michel Baucos na ang pagkuha ng submarine ay itinaas sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binanggit ang pahayag ni Marcos sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo na nakatuon siya sa pagprotekta sa integridad ng teritoryo ng bansa. Sinabi ni Baucos na handa ang France na tulungan ang Pilipinas na i-upgrade ang kakayahan nito sa pagtatanggol. Sa 70 bilyong pesos, budget ang Pilipinas ay naghahanap upang makabili ng kanilang kauna-unahang diesel-electric submarines. Umaasa ang Manila na makabili ng hindi bababa sa 2 submarine at nakatanggap ng mga paunang alok mula sa France, India, South Korea, at Turkey. Sinabi ni Rear Admiral Bertrand de Moulin, Deputy Admiral in charge ng French Oceanic and Strategic Force, ALFOST, na ang mga submarine ay nagsisilbing mahusay na pagpigil at tutulong sa Pilipinas na protektahan ang mga karapatan at soberanya nito sa dagat. Sabi ni de Moulin, ibinabahagi namin sa Philippine Navy ang ilang mga karaniwang halaga at karaniwang interes. Kaya sa palagay ko sa kontekstong ito ay makakapagbigay kami ng napakadiskarteng halaga upang hadlangan at maging lubos na kapanipaniwala sa pandaigdigang eksena. Ang Pilipinas at China ay nasasangkot sa mahabang taon na alitan sa teritoryo sa South China Sea, partikular sa timog na bahagi nito na tinatawag na Spratlys. Sinabi ni Nicolas de Villemark, Vice-Presidente para sa India at Asia Pacific ng French Submarine Builder Naval Group, na kasama sa panukala ng France para sa pagkuha ng mga submarine ay isang government-to-government scheme. Sa ilalim ng alok nito, magbibigay ang France ng edukasyon, pagsasanay, at teknolohiya sa Pilipinas. Sinabi ni Villemark na ang mga submarine ng Pransya ay makabago at tiniyak na ang mga ito ay tugma at interoperable sa ilalim ng mga pamantayan ng NATO. Nagsimula na rin ang Philippine Navy na magpadala ng mga tauhan sa France para sa pagsasanay bago kumuha ng mga submarine. Ang Navantia, isang kumpanyang Espanyol na pag-aari ng Estado na may mahabang kasaysayan sa paggawa ng mga barko ng militar, ay nagsumite sa Philippine Navy ng Pilipinas ng isang $1.7 billion alok upang bumuo ng isang submarine force.